May mga tao talagang inuubos ang pasensya mo, hindi dahil malakas sila, kundi dahil hinahayaan mong makaapekto sila sa'yo. Pero minsan, hindi mo kailangang sumigaw para maapektuhan din sila. May paraan para patahimikin ng isang toxic na tao nang hindi bumababa sa level nila. At nagsisimula ito sa kung paano mo dalhin ang sarili mo. Number 1, kontroladong katahimikan. Alam mo kung bakit sobrang lakas ng katahimikan? Kasi sa mundo ngayon na lahat nagmamadaling sumagot, mag-react, mag-post at magpatunay, ang taong marunong manahimik sa tamang oras ay parang walking power move. Hindi ingay ang nagpapakita ng lakas mo. Kontrol ang tunay na lakas. Imagine this, may kilala kang tao na laging mataas ang boses, laging may reklamo, laging may pinapasaringan, at feeling nila panalo sila kapag nakuha nila ang emosyon mo. Pero sa gitna ng lahat ng pang-aasar, galit o toxic energy, huminahon ka lang. Tahimik lang. Steady. Dapat wala kang reaksyon. At doon na sila natataranta. Kasi akala nila ready kang makipag-away. Akala nila kaya nilang kontrolin ang mood mo. Akala nila pwede kang sabunutan ng drama. Pero hindi. Hindi ka sumagot. You simply chose silence. Dapat walang mapiga sa'yo. Dapat wala kang emosyon na maipakita sa kanila. Dapat hindi ka pumatol. Walang energy na pwedeng sakyan. Ang toxic na tao, parang umaasa sa gasolina ng reaksyon mo. Kapag hindi mo sila binigyan ng gasolina, umaandar pa ba sila? Hindi na. Doon sila nauubos. Controlled silence is not weakness. It's not you giving up. It's not you backing down. It's you saying, I'm in charge of my energy, not you. At sobrang powerful ito kasi you make them question themselves. Nasobrahan ba ako? Hindi ba siya apektado? Bakit hindi siya nagalit? Wala ba akong impact sa kanya? And that's where the shift happens. Bigla nilang marirealize na hindi ka madaling paikutin. Hindi ka madaling galitin. Hindi ka madaling manipulahin. You're calm because you're strong, not because you're scared. Plus, sabihin na natin totoong nasaktan ka sa sinabi nila. Hindi mo kailangang ipakita. Hindi mo kailangang mag-post ng rant. Hindi mo kailangan ng 3 paragraphs ng explanation. Mas malakas ang 1 o 2 segundo na katahimikan na pinili mo. Na para bang sinasabi mo, your words don't reach me. Controlled silence is confidence. It's emotional mastery. It's maturity disguised as composure. It's the ability to win without fighting. And the best part, hindi mo sila nilalait. Hindi mo sila pinapahiya. Hindi ka nagmamalinis. You simply stay quiet because you refuse to join their chaos. That's real power. That's real ego control. At yun ang klase ng katahimikan na hindi nila kayang sagutin. Number 2, dapat isang salita ka lang. Minsan sa buhay, may mga taong sobrang toxic na parang sinusubok ang pasensya mo every single day. At kung magbibigay ka ng kahit konting reaksyon, feeling nila panalo na sila. Kaya dito pumapasok ang tinatawag na one-sentence boundary. Isang linya lang, pero kayang mag-shutdown ng drama nang hindi mo sinisira ang dignity mo. Ang one-sentence boundary ay hindi sermon, hindi mahabang explanation, at lalo nang hindi public debate. Isa lang siyang malinaw, diretso, at hindi natitinag na pahayag na nagsasabing, up to here ka lang. Kasi sa totoo lang, the more you explain yourself, the more na nabibigyan mo sila ng power. Pero kapag isang sentence lang ang binitawan mo, solid, blunt, at walang emosyon, para kang naglalagay ng invisible wall na hindi nila kayang tawirin. Imagine this, may taong nag-uumpisa naman ng drama, naghahanap ng butas, o sinasabing mali ka kahit hindi naman. Sa halip na makipag-argue ka, tinitingnan mo lang sila ng kalmado at sinasabi mo ng diretso, hindi ako papasok sa ganyang usapan. Boom. End of story. Wala silang makakapitan. Wala silang masisilip. Wala silang follow-up na makakakuha ng emosyon mo. At ang pinaka-power move dito, you don't raise your voice. You don't defend. You don't justify. Kasi ang one-sentence boundary, hindi ito para sa kanila. Para ito sa'yo. Para sa peace mo. Para sa energy mo. Sa self-respect mo. It's your ego, but in a smart, controlled way. Hindi yung ego na mayabang, kundi ego na may boundaries, may identity, may backbone. Ang maganda pa dito, the shorter your sentence, the louder the message.
Kasi kapag hindi mo sila ina-accommodate ng mahabang sagot, mararamdaman nila na hindi ka available para sa toxicity nila. And that hits different. Nakakagulat sa kanila, nakaka-disarm, nakakatahimik. Isipin mo, may nagsasabi ng, bakit ka ganyan? Ikaw talaga oh. At ikaw, hindi ko tinatanggap ang ganyang tono. Clear, calm, sharp. Wala silang mapanghahawakan sa'yo. O kaya sabihin mo, kung ganyan ang usapan natin, hindi na ako sasali. Tapos, titigil ka na. No follow-up, no explanation, just clean exit. At dito mo marirealize, hindi mo kailangang sumigaw. Hindi mo kailangang magpaliwanag ng 5 paragraphs. At hindi mo kailangang makipag-away para ipakita kung sino ka. Sometimes, one sentence is enough to protect your peace, to shut down toxicity, and remind them quietly na hindi ka nila pwedeng kontrolin. At ang pinakamaganda, habang lalo silang nagagalit, lalo kang nagiging kalma. Habang lalo silang nag-iinit, lalo kang lumalamig. Habang sila puno ng drama, ikaw puno ng kontrol. Because the real flex is not winning the argument. The real flex is controlling yourself so well that no toxic person can control you. Number 3, iangat mo ang iyong standards. Hindi mo inaangat ang boses mo, pero inaangat mo ang standards mo. Dito nagsisimula ang tunay na power move. Kasi sa totoo lang, ang sigaw, mura at patol, lahat yan low-level energy. Kahit sino kayang gawin yan. Pero ang kakayahang manatiling kalmado habang tumataas ang standards mo, iba yan. That's real strength. That's real control. Isipin mo to, may taong nag-a-attitude sa'yo. Pinapahiya ka o pinipilit kang bumaba sa level nila. Ang instinct na marami, sumigaw pabalik, patulan, ipakita na hindi sila basta-basta. Pero alam mo ang mas matapang na gawin? Yung hindi mo pinapantayan ang ugali nila. Instead, pinapakita mong hindi ka madaling hilain pababa. You stay calm, pero firm. You stay quiet, pero solid ang boundaries. You stay respectful, pero not available for nonsense. That's how you win without fighting. Kapag hindi mo inaangat ang boses mo, ipinapakita mo na hindi sila worth ng emotional explosion mo. Hindi sila worth ng stress mo. Hindi sila worth ng energy mo. Pero kapag inaangat mo ang standards mo, ipinaparamdam mong may mga bagay na hindi mo na tinotolerate. Hindi ka robot. Hindi ka santo. Pero may respeto ka sa sarili mo. At dahil may respeto ka sa sarili mo, hindi ka pumapatol sa mga taong walang respeto sa'yo. Picture this, may kausap kang toxic. Mataas ang boses mo. Maanghang ang salita. Habang sila galit na galit, ikaw steady lang. Hindi ka robot, pero hindi ka gumaganti sa paraan nila. Sa tono mo pa lang, ramdam nilang hindi ka nila mapapaikot. You're not matching their chaos. You're maintaining your class. And that annoys them even more because they want you to react. They want you to lose control. They want you to drop your standards para maging fair fight. Pero hindi mo sila pagbibigyan because you've outgrown the version of yourself na madaling matrigger. You've outgrown the old you na mabilis bumigay sa pressure. Now you choose peace over pettiness. And guess what? That's the kind of silence that screams. That's the kind of calm that intimidates. People don't get scared by shouting. They get shaken by someone who refuses to be dragged down. Ang hindi nila alam, ang pagiging kalmado mo ay hindi kahinaan. It's strategy. It's self-respect. It's emotional mastery. Kasi habang sila abala sa pagtaas ng boses, ikaw abala sa pagtaas ng standards mo. And when your standards rise, hindi mo na kailangang ipakita na ikaw ang tama. Hindi mo na kailangang ipaglaban ang ego mo. The way you carry yourself already proves your point. At sa dulo, ito ang pinaka-powerful na nangyayari. Unti-unti silang nauubusan ng energy. Unti-unti nilang nare-realize na hindi ka nila makukontrol. Kasi hindi mo sila pinapatulan. Hindi mo sila inaaway. Hindi mo sila sinasabayan. You just quietly show them, I won't go down to your level because I've already moved on from that level. Number 4, dapat wala kang isasagot sa kadramahan nila. Kapag sinabi kong dead air kapag nagdadrama sila, hindi ito simpleng pananahimik lang. Hindi ito yung tipong wala ka lang masabi. Hindi. Ito yung intentional silence.
Imagine this, may isang tao na gustong-gusto kang i-trigger. Ginagamit nila ang tono nilang pang-sarkastiko. Mga tanong na may pahaging o attitude na parang sinadya nilang subukin ang patience mo. Alam mo yung energy na, sige nga, magalit ka, gusto ko makita kang bumagsak. Pero imbis na pumatol ka, ginawa mo silang background noise. Yun ang dead air. Ito yung moment na sila yung nag-iinit, pero ikaw, chill lang, kalmado, unbothered. Yung itsura mo parang, are you done? Kasi I'm not participating in this circus. At doon sila natatamaan. Toxic people feed off reaction. Drama is their oxygen. Validation is their fuel. Pero kapag tahimik ka, kapag hindi mo binigay yung hinahanap nilang emotional response, para kang kumabit ng life support cord, tapos pinutol mo nang hindi umiimik. Ang dead air ay hindi kawalan ng sagot. Ito ang pinakamatalinong sagot sa taong gustong buwagin ang dignity mo. Isipin mo ito, kung sumagot ka, napasok ka na sa laro nila. Kung umiwas ka, aaminin nila sa sarili nila na hindi sila importante sa'yo. Pero kapag dead air, hindi nila alam kung nagtatampo ka, galit ka, wala ka talagang pake, o sobra lang kataas ng standards mo para sayangin ang energy mo sa kanila. They start thinking. They start overthinking. They lose control. At doon nagiging power move ang dead air. Kasi habang sila nag-i-escalate, ikaw nagdi-de-escalate. Habang sila lumalakas ang boses, ikaw mas lalo pang tumatahimik. Habang sila nagkikwento ng drama nila, ikaw parang hindi naapektuhan. And trust me, nothing frustrates a toxic person more than a calm person who refuses to be dragged down to their level. Dead air tells them, you don't get to control my emotions. You don't get to define the tempo. You don't get to own the conversation. You can talk, you can rant, manipulate, provoke, pero hindi ka makakalusot sa taong marunong gumamit ng strategic silence. At ang pinakamaganda dito, hindi ka nagmukhang masama, hindi ka nakidrama, hindi ka sumigaw. Pero sa dulo, ikaw ang may upper hand. Ikaw ang hindi napagod. Ikaw ang mas mataas ang respeto sa sarili. At sila, nabutas ang ego nila nang hindi ka man lang nag-effort. Number 5, neutral face power. Ang neutral face power ay parang secret weapon na hindi mo kailangang ipakita ng lantaran pero ramdam ng kahit sinong toxic na tao. Hindi ito simpleng stone face. Hindi ito pagiging plastic. At lalong hindi ito kawalan ng pakialam. Ito ang mastery ng emosyon. Yung tipong alam mong may sinasabi sila para manggulo pero parang hindi man lang nag-register sa sistema mo. Imagine this, may taong nang-aasar, nanggugulo, nagpapahiya, or nagpaparinig para mag-trigger ng reaction mo. Ang gusto nila, drama, gulo, patulan mo, sumabog ka, kasi doon sila kumukuha ng power. Pero kapag naka-neutral face ka, para kang firewall. Lahat ng negativity nila, nagba-bounce back. Ito yung moment na naglalakad ka, may nagbabato ng shade, at ang response mo, a calm, controlled, and readable expression. Hindi ka mababasa, hindi ka ma-provoke, hindi nila alam kung tama ba ang tamaan ka o wala silang epekto. That uncertainty eats them alive. Bakit effective? Kasi toxic people survive on reactions. Kapag umangat ang boses mo, mas lalo silang gaganahan. Kapag nagalit ka, panalo sila. Kapag nag-defend ka, lalo kang bumababa sa level nila. Pero kapag neutral face ka, game over. Ito yung aura na nagsasabing, I hear you, but you don't have access to my emotions. At para mas maging relatable, isipin mo yung eksena sa mga family gatherings or workplace drama. May isang taong mahilig magbitaw ng comment na parang laging may patama. Hoy, tumaba ka na. Yun lang ba ang kaya mong gawin? Bakit ganyang suot mo? Or minsan mas subtle, yung tingin pa lang may kasamang paghihila pababa. Ang natural instinct mo, magalit, magpaliwanag, magpabibo. Pero mas matalino ka doon. You hold your ground, you stay calm, you look at them with that unfazed, composed expression. Hindi mo sila pagsisigawan, pero hindi mo rin sila pinapasa. Just calm, controlled neutrality. At doon na nangyayari ang magic. Mapapansin mo, bigla silang nagiging awkward, bigla silang naguguluhan, bigla silang nauubusan ng follow-up na panggulo. Kasi hindi mo ibinigay ang energy na inaasahan nila. Neutral face power is not weakness. It's dominance disguised as calm. It says, you can talk, but you can't touch me emotionally.
You want chaos? Sorry, I'm not available for that. Ito ang klase ng power na hindi kailangan ng sigaw, hindi kailangan ng pangbabara, at hindi kailangan ng pagtatanggol. Tahimik lang, pero solid, pero ramdam, pero nakakabutas ng ego ng toxic na tao. At ang pinakaastig dito, habang sila umiinit ang ulo, ikaw, nakakompose, nakapoise, at kumikilos na parang may mas mahalaga ka pang aasikasuhin kaysa sa drama nila. Yun ang tunay na neutral face power. Hindi ka nanalo sa sigawan, pero nanalo ka sa laban. Number 6, tanungin sila ng logical question. Kapag humarap ka sa isang toxic na tao, minsan hindi mo kailangang sumigaw, makipagbardagulan, o magpatalo sa emosyon. Minsan, sapat na ang isang logical question para tuluyan silang matahimik. Bakit? Kasi ang drama, lumalakas lang kapag sinusuklian mo ng drama. Pero kapag hinila mo sila sa teritoryo ng logic, doon sila hirap huminga. Imagine this, may taong nanggagalaiti, may parinig, may pasaring, may attitude. Imbis na sumagot ka ng, ano bang problema mo? Bigla mong ibabagsak, so ano exactly ang point mo? Boom! Instant mental freeze. Naputol ang momentum nila. Bakit? Kasi ang tanong mo, hindi emotional, logical. At karamihan ng toxic behavior, walang foundation sa logic. Puro feelings, puro ego, at power trip. Kaya pag pinilit mo silang ilagay sa linya ng reasoning, para silang na-expose sa spotlight na hindi nila gusto. Ito ang magic ng logical question. It forces them to explain something na hindi naman talaga nila maintindihan sa sarili nila. Halimbawa, may taong nagsasabing, alam mo, hindi ka naman talaga ganito, ganyan. Sa halip na braso mo ang gumalaw, utak mo. Tatanungin mo lang, and what makes you say that? Simple, diretso, walang galit, pero malakas ang impact. Para mo silang pinapaupo sa upuan ng teacher at sinabi mong, present your reasons. Kapag ang isang tao ay sanay manlamang gamit ang tono, drama, at side comments, halos automatic silang nawawala sa rhythm kapag pinapasagot mo sila ng malinaw. Kasi ang totoong purpose nila, hindi naman magpaliwanag, kundi mag-provoke. And you just destroy their engine. Maganda rin gumamit ng questions like, what outcome are you expecting here? Ano ba yung gusto mong mangyari? Can you clarify what you mean by that? Ang mga ganitong tanong, parang mirror. Pinapakita mo sa kanila ang sarili nilang nonsense. At ang toxic, sobrang allergic sa sarili nilang reflection. Isa pa, logical questions keep you in control. Hindi ka nagagalit. Hindi ka bumababa sa level nila. Hindi ka umiiyak. Pero malinaw na ikaw ang nagda-drive ng direction ng conversation. You're not attacking them. You're simply asking them to make sense. And the truth is, they usually can't. Kaya ang ending, sila mismo ang napapatahimik. Hindi dahil pinahiya mo sila, kundi dahil napagtanto nilang hindi pala effective ang drama sa taong marunong gumamit ng utak kaysa emosyon. You stay calm, collected, and untouchable. At sila, naiiwan sa ere. Hindi alam paano mag-part 2. Number 7, tumango ka na lang. Simple lang gawin, di ba? Pero isa to sa pinaka-underrated power moves kapag may kausap kang toxic. Hindi ito pagiging passive. Hindi ito pagiging mahina. Sa totoo lang, this is high-level emotional control disguised as a casual response. Imagine this, may taong sobrang kulit, sobrang nega, sobrang hingi ng atensyon. Lahat na lang may issue sila. Lahat na lang may reklamo. At feeling nila, ikaw ang taga-absorb ng emotional basura nila. Normal reaction? Makipag-argue, mag-explain, magpaliwanag ng haba. Pero guess what? Pag ginawa mo yan, panalo sila. Bakit? Because they got exactly what they wanted. Your energy. Pero kapag binigyan mo sila ng isang tango, bigla silang natatamimi. Ganun. Sana sinabi mo agad. Ganun. Sana sinabi mo agad. Tapos sasagutin mong, yes, okay. Ano ba? Hindi mo ba naiintindihan? Okay. Hindi ka naman nakikinig eh. Yes, okay. Hindi naman ito disrespect. Hindi rin ito coldness. It's simply choosing not to engage sa drama na hindi mo deserve. It's saying, narinig kita, pero hindi kita papapasukin sa peace ko. And believe me, toxic people hate that kind of calm. Kasi for the first time, hindi ikaw nababalisa. Sila. Ang maganda sa yes okay treatment,
It puts you in control nang hindi ka mukhang nang-aaway. Wala kang sigaw, wala kang explanation, wala kang mahabang paragraph of feelings. You give them minimum response, maximum boundary. Para kang naglagay ng shield na hindi nila mabasag kasi hindi nila alam saan papasok. Hindi sila makaka-penetrate sa energy mo. Para kang may invisible armor. At alam mo kung anong pinakamalupit? Kapag nakita nilang hindi ka affected, unti-unti silang nawawala ng gana. Una, maiinis sila. Pangalawa, malilito sila. Pangatlo, they will eventually stop trying to pull you into their chaos kasi alam nilang hindi ka game. The yes okay treatment works best kung ayaw mong sumama sa level nila. It's a subtle flex na nagsasabing, I'm not here to fight with you. I'm here to protect my peace. And no, hindi kita papayagang wasakin yun. And once makita mo kung gaano ka-powerful ito, mapapaisip ka, bakit ko pa ba pinapatulan dati ang mga ganitong tao? Number 8, huwag kang laging available. Ito ang isa sa pinaka-underrated pero pinaka-powerful na paraan para patahimikin ang isang toxic na tao. At minsan, hindi nila namamalayan na ginagawa mo na pala. Alam mo kung bakit? Kasi ang taong toxic, sanay sila na ikaw ang reachable. Ikaw ang mabilis mag-reply. Ikaw ang nag-a-adjust. At ikaw ang inuuna kahit hindi ka naman inuuna pabalik. They expect your time to be available on demand. Parang subscription na sila lang ang nagbe-benefit. Pero kapag nagsimula kang mag-schedule control, bigla silang mawawala sa rhythm. Mapapansin mo, hindi mo pa sinasabi kahit isang salitang harsh, pero nararamdaman na nila na hindi na sila ang may hawak sa'yo. Ganito ang tunay na essence nito. You stop giving them instant access to your time, energy, and attention. Hindi mo sila inaaway. Hindi ka nagdadrama. Hindi ka nagbubunga. Pero hindi mo rin sila inuuna. At doon sila unang natatahimik. Imagine this. Minsan may tatawag sa'yo or magme-message na toxic friend, relative, o coworker. Usually, sa normal na version mo, boom, reply agad. Pero ngayong may schedule control ka na, ang sagot mo ay, I will respond when I can. Tapos hindi mo agad ginagawa. Pinapasingit mo sa schedule mo, hindi sa moods nila. At guess what? Pag hindi mo sila inuuna, doon mo makikita kung gaano sila ka-dependent sa reaction mo. Your delayed response becomes your boundary. Hindi ka rude, pero malinaw. You're not available just because they want you to be. Tapos ang maganda rito, habang busy sila mag-isip kung galit ka ba, may problema ba, or nagbago ka na, ikaw, you're unbothered. You're living your life. You're choosing peace. At ito ang pinakamalupit. When you control your schedule, you control the dynamic. Suddenly, hindi na sila ang may hawak sa'yo. Ikaw na ang nagbibigay ng signal kung kailan sila allowed pumasok sa emotional space mo. Ito yung tipo ng tahimik pero matindi. Yung tipong hindi mo sila nilalabanan ng harapan pero nararamdaman nila yung shift. Because attention is power and now you're distributing it on your terms. In short, your time becomes your weapon. And when toxic people can control your time, they lose the ability to control you. Number 9, polite but distant tone. Kapag sinabing polite but distant tone, ito yung level ng communication na hindi bastos, hindi suplado, pero ramdam ng kausap mo na hindi sila welcome pumasok sa personal space mo. Ito yung attitude na civil but untouchable. At para sa toxic na tao, ito yung pinakamasakit na paraan para tapyasan ang ego nila nang hindi mo kailangang magsigaw o makipagsagutan. Imagine this, may kilala kang taong mahilig mang trigger, mang down, o maglabas ng attitude. Gusto nila lagi silang may hawak sa emosyon mo. Pero bigla kang nag-shift ng vibe. Nagiging kalmado, courteous, pero sobrang malayo ang dating. Parang may invisible na glass wall sa pagitan ninyong dalawa. You're not rude, but you're unreachable. At doon sila magsisimulang hindi mapakali. Ang polite but distant tone ay hindi plastic. Hindi ka uma-acting. It's simply choosing self-respect over unnecessary drama. Para itong indirect message na, I'll respect you, but I won't let you get close enough to hurt me. Halimbawa, may sinabi silang sarcastic. Hindi ka papatol. Hindi ka mag-a-attitude pabalik. Instead, sasagot ka ng mahinahon. Okay, noted. Tapos tahimik. No further explanation. No emotional reaction. You're being polite. Pero ramdam nilang hindi sila makapenetrate sa emotional wall mo. Ito yung tone na hindi nagbubuk ng argument.
hindi nag-iimbita ng drama. At higit sa lahat, hindi nila kayang sabayan. Because toxic people feed on intensity, anger, reaction, panic. But you're giving them nothing. Just calm, respectful emptiness. At ang pinaka-relatable dito, ito yung vibe ng isang taong matured na, napagod na sa gulo, at hindi na kailangan patunayan ang sarili sa kahit kanino. Kapag ginamit mo ang polite but distant tone, nagiging very predictable ang effect. Tatahimik sila, maiilang, o mawawala ng gana. Bakit? Kasi hindi nila kontrolado yung energy mo. Hindi ka nila matilt. Hindi ka nila mabibitbit sa emotional direction na gusto nila. You remain steady. You remain composed. You remain in your power. And that's the beauty of it. You're not fighting them. You're not calling them out. You're not humiliating them. Pero sa tahimik mong confidence, sa calm na tono mo, sa distance na hindi nila mabasag, you're telling them loud and clear, you no longer have access to me. Number 10, pag-usapan mo lang ang facts, hindi ang feelings nila. Kapag ang kaharap mo ay isang taong toxic, isa sa pinakamabisang paraan para mapatahimik sila ay ito. Pag-usapan mo lang ang facts, hindi ang feelings nila. Mukhang simple, pero malupit ang epekto nito. Bakit? Kasi ang toxic na tao nabubuhay sa emosyon, sa drama, sa pag-ikot ng kwento para laging sila ang kawawa, bida o biktima. They thrive when you react emotionally. Pero pag hindi mo pinatulan ang feelings nila, boom, wala silang masasandalan. Imagine this, may taong magsimulang magdrama sa'yo. Kunwari, grabe ka, hindi mo talaga ako pinapahalagahan. Kapag pinatulan mo yan ng emotional, trapped ka na. Sasagot ka ng, hindi ganito kasi, bla bla bla. At ayun, lumalaki ang gulo. Pero kung ang sagot mo ay kalma, direkta at factual, like, anong specific na ginawa ko ang tinutukoy mo? Instant checkmate. Kasi ang drama nila, biglang naka face to face sa katotohanan. At kadalasan, wala silang maibigay. Toxic people hate facts because facts kill manipulation. Hindi nila ito mababali-bali. Hindi nila mapapaganda ang kwento. Hindi nila mapapalitan. Kaya kapag binabalik mo sa facts, parang naipit sila sa spotlight na ayaw nila. At ang maganda pa, kapag factual ka, hindi ka nagmumukhang galit. Hindi defensive. Hindi reactive. You look composed, controlled, and in power. It's like you're telling them with your energy, I won't play your emotional game. If you want a conversation, let's keep it real. This approach is so disarming kasi karamihan ng toxic people ay di naman talaga prepared for logical conversations. Prepared sila for chaos, not clarity. Kaya pag sinabi mong, sige, ilahad mo yung facts, bigla silang natitigilan kasi hindi sila sanay na sila mismo ang kailangan maglabas ng ebidensya sa drama nila. And here's the cool part. Pag lumipat ka sa facts instead of feelings nila, napipilitan din silang i-calibrate ang approach nila. Instead of shouting, they start explaining. Instead of blaming, they start thinking. Instead of controlling you, they lose the control entirely. Ikaw na ngayon ang nagsiset ng tone ng conversation. Relatable to, lalo na kapag may kaibigan, partner o family member na mahilig magpa-victim o magpa-guilty trip. Yung tipong konting hindi pagsagot mo lang sa chat, nagbago ka na. Pero pag sinagot mo, may sinabi ba akong masama? O may ginawa ba akong specific na naka-offend sa'yo? Tapos biglang crickets. Kasi wala naman talaga silang solid point. Gusto lang nila ng emotional reaction. At dito lumalabas ang real power mo. You're not being rude. You're not being cold. You're being clear. Clarity is confidence. Drama dissolves when faced with clarity. Kapag natutunan mong gamitin to, mas mapapanatag ang utak mo. Mas lilinaw ang boundaries mo. At mas lalong mawawala ang kontrol ng toxic na tao sa'yo. Kasi hindi ka na nila pwedeng hilahin kung saan-saan gamit ang feelings nila. You're grounded. You're steady. You're factual. And believe me, walang mas nakakasilaw na flex kaysa sa taong hindi napapaikot ng drama. Number 11, reverse indifference. Ito yung technique na tahimik pero nakakayanig ng ego ng isang toxic na tao. At ang maganda dito, wala kang kailangang sigawan. Wala kang kailangang patunayan. At hindi mo kailangang ibaba ang sarili mo para lang makisabay sa ugali nila. Dito papasok ang reverse indifference. Hindi ito basta deadma. Ito yung version ng deadma na may pride,
may control at strategic calm. Imagine this, may isang taong toxic na pilit kang pinapatamaan, pinapasinghot o sinusubukang hulihin sa emosyon mo. Lahat ginagawa nila. Passive-aggressive comments, maliit na banat, pasimpleng pang-aasar. Gusto nila ng reaction. Gusto nila ng energy mo. Gusto nila ng mukha mong nagagalit o napipikon. Pero sa reverse indifference, wala silang makukuha. As in, zero. Dry. Flat. Cold. Detached. Pero present. At doon sila sumasabit. Ito yung moment na nakatingin sila sa'yo. Naghihintay ng explosion. Pero ang ibinabalik mo ay isang neutral look na parang, is that all? That's the best you can do? Hindi mo man sinasabi out loud, nararamdaman nilang hindi nila kayang galawin ang loob mo. At alam mo ang pinakaastig dito? Reverse indifference doesn't make you look weak. It makes you look untouchable. Kasi ganito ang nangyayari. Ang toxic na tao, umaasa sa emotional reaction mo para ma-feel nilang may power sila. Pero kapag hinarap mo sila ng may composed calmness, biglang mawawala ang rhythm nila. Para silang sumuntok sa hangin. Para silang nag-set up ng drama pero hindi mo pinasukan ng stage. And when there's no audience, the performance becomes pathetic. Makikita mo sila na parang naguguluhan. Ba't hindi siya nagagalit? Ba't hindi gumagana? Ba't parang wala lang sa kanya? At mas lalo silang naiinis kasi the more they try to provoke you, mas lumalabas na ikaw ang kontrolado. Sila ang desperado. Ang power ng reverse indifference ay hindi sa pagiging cold, kundi sa pagiging calmly superior. You're not ignoring them because you're scared. You're ignoring them because they're not worth your emotional investment. Reverse indifference is basically telling them, you can talk, you can attack, you can do your petty things, but you can't touch my peace. At ang bonus, hindi mo sinasabi ng diretso. Hindi mo kailangang ipangalandakan. Hindi mo kailangang ipagmayabang. Nararamdaman na lang nila.